Isang lalaki ang pinahiya ang kanyang kitim na asawa sa pamamagitan ng pagbasag ng cake sa mukha nito nang tumanggi itong bayaran ang batas sa isang high-end na restaurant. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpamangha sa lahat. Bago tayo sumabak sa buong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng komento kung saan ka nanonood. Pumasok si Paula Rodriguez sa Marangyang Gallery Hall. Ang marahang tunog ng kanyang takong ay kumakalat sa makintab na marmol. Sa kanyang paligid, ang mga bisitang nakabihis ng elegante ay dumadaan sa espasyo. Ang hangin ay pinupuno ng maririkit na halimuyak ng mga orkidyas na may halong banayad na jasmine at amber mula sa mga mamahaling pabango. Ito ang mundong nakasanayan niya, mga sopistikadong gala, elite na charity events at matataas na pagtitipon ng mga negosyante. Sa walang kahirap-hirap na biyaya, tinawid niya ang karamihan, nagbibigay ng magalang na tango at mainit na ngiti. Ngunit sa likod ng kanyang pinong panlabas na anyo, may isang malalim at pamilyar na kirot. Ang pakiramdam ng pagiging isang simbolo lamang ng pangalan ng kanyang pamilya, isang pangalan kaysa isang tunay na tao. Ang kanyang ama, si Edward Rodriguez, ay bumuo ng isang imperyong pampinansyal mula sa wala, habang ang kanyang ina, si Jennifer, ay isang kilalang art collector. Minana ni Paula ang matalim na pag-iisip at matalas na pakiramdam ng kanyang mga magulang, ngunit kasabay nito ay ang mabigat na pasanin ng kanilang mga inaasahan. Kahit gaano pa siya kasipag bilang isang investment strategist, isinasantabi ng iba ang kanyang tagumpay bilang bunga lamang ng pribilehiyo. Kapag siya ay nagtagumpay, ito ay dahil sa kanyang koneksyon. Kapag siya ay nabigo, ito ay isang kahihiyan sa pangalan ng kanilang pamilya. Habang inaabot niya ang isang baso ng champagne mula sa isang naglalakad na waiter, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa kabilang dulo ng silid. Siya ay matangkad, may matatalas na tampok, at may tahimik na kumpiyansa na nangingibabaw sa dagat ng peke at paulit-ulit na usapan. Nagtagpo ang kanilang mga mata at nagbigay ito ng isang mapanuksong, tunay na ngiti, isang ngiti na nagpadaloy ng kilig sa kanyang katawan. Hindi siya mukhang nababagay sa ganitong kapaligiran na lalong nagpatingkad sa kanyang misteryo. Habang papalapit ito, ang kanyang tinig ay malalim at makinis, may halong biro. Paula Rodriguez, Anya, iniabot ang kamay. Hindi ka madaling mapansin sa karamihan. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Paula. May halong aliw. At sino ka naman? Mauricio Aquino, isang arkitektong pilit na umaangkop sa Marangyang handaan. Sagot nito na may kindat. Napatawa si Paula at saglit na nawala ang bigat ng gabing iyon. Ang kanyang relax na kilos ay isang preskong pagbabago mula sa matigas na formalidad na kanyang nakasanayan. Sa kanilang pag-uusap, nadiskubre nilang pareho silang mahilig sa modernong sining at arkitektura ng lungsod. Masiglang ikinuwento ni Mauricio ang kanyang trabaho sa pagdidisenyo ng pampublikong espasyo at pagpapanibago ng mga komunidad, at nahatak si Paula sa kanyang pananaw. Sa mga sumunod na linggo, naging mahalagang bahagi ng kanyang buhay si Mauricio. Hindi tulad ng iba, hindi ito mukhang naiilang sa kanyang kayamanan o sa makapangyarihang pamilya na kanyang pinagmulan o iyon ang kanyang pinaniniwalaan. Napapatawa siya nito, pinakikinggan ang kanyang mga hinaing tungkol sa trabaho at tinatrato siyang isang tunay na tao, hindi lang isang pangalan. Bago pa niya namalayan, unti-unti siyang nahulog sa kanya, sa kabila ng mga tahimik na babala mula sa kanyang paligid. Ang kanyang matalik na kaibigan, si Angela, ang pinakaprangkang nagpahayag ng kanyang pag-aalinlangan. Jess, oo, charming siya, pero may kakaiba sa kanya, para bang may gusto siyang patunayan. Babala ni Angela. Pinagkibit balikat ito ni Paula. Hindi lahat ng tao may lihim na motibo, Angie. Siguro gusto niya lang talaga ako.
Samantala, mas maingat ang kanyang mga magulang sa pagpapahayag ng kanilang mga pagdududa. Habang nag-aagahan sa kanilang malaking tahanan, tinanong siya ng kanyang ama tungkol sa kanyang trabaho at pinagmulan. Magalang ang mga salita, ngunit matalim ang tono. Matikas na sumagot si Mauricio, ngunit napansin ni Paula ang paninigas ng kanyang panga. Hindi ko sinusubukang mapabilib ang tatay mo, anya na may mapait na tawa. Nandito ako para sa'yo. Sa kabila ng mga bumabagabag na damdamin, tuluyan siyang nabighani. Wala pang isang taon mula nang magkakilala sila, nagpropose si Mauricio at walang pag-aalinlangan niyang tinanggap ito. Ang kasal ay isang engrandeng okasyon, ginanap sa napakagandang hardin ng kanilang pamilya. Hindi nagtipid si Paula, tiniyak niyang perpekto ang bawat detalye. Ngunit tila mas interesado si Mauricio sa listahan ng mga bisita, iginiit na imbitahan ang ilang makapangyarihang tao na makakatulong umano sa kanyang negosyo. Sa ibabaw, mistulang isang pangarap ang lahat, ngunit unti-unting lumilitaw ang mga bitak, mga bagay na pinili niyang hindi pansinin. Sa pagpaplano ng kasal, madalas silang magbangayan, mula sa pagpili ng menu, pag-aayos ng upuan at kahit sa maliliit na detalye. Kapag hindi sila nagkakasundo, inaakusahan siya ni Mauricio ng pagiging dominante. Nang araw mismo ng kasal, sa kanilang bridal suite, marahang hinawakan ng kanyang ina ang kanyang braso. Anak, sigurado ka ba rito? Kung may alinlangan ka, hindi mo kailangang ituloy ito. Pilit nang ngumiti si Paula, umiling, Ma'am, kabalang to, mahal ako ni Mauricio. Napabuntong hininga ang kanyang ina, ngunit hindi na nagsalita pa. Maganda ang seremonya at sandali niyang pinaniwala ang sarili sa isang fairy tale. Sa ilalim ng arko ng mga rosas, habang nagpapalitan sila ng panata, itinulak niya ang natitirang pag-aalinlangan. Ito ang bagong simula niya o batay sa pag-ibig, respeto at tiwala. O yun ang kanyang inakala. Nang matapos ang kasal at nag-umpisang umalis ang mga bisita, napansin niya si Mauricio na abala sa pakikipag-usap sa ilang lalaking hindi niya kilala. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang kumpiyansa ng kanyang kilos, hindi ito isang pangkaraniwang usapan. Nang makinig siya ng mabuti, unti-unting lumamlam ang kanyang kaligayahan. Ginamit ni Mauricio ang kanilang kasal bilang isang networking event, nagpipitch ng kanyang mga ideya sa negosyo. May buhol na nabuo sa kanyang sikmura. Sinabi niya sa sarili na hindi iyon mahalaga, na gusto lang niyang makatulong, na sinusubukan lang nitong patunayan na nararapat siya sa mundong ito. Ngunit sa kaloob-looban niya, may isang maliit na tinig na bumubulong ng katotohanang hindi pa niya kayang harapin. Gabing iyon, habang patungo sila sa kanilang honeymoon, mahigpit na hinawakan ni Mauricio ang kamay ni Paula, pabulong na nangangako ng isang buhay na puno ng pag-ibig at pakikipagsapalaran. Gusto niyang maniwala, gusto niyang paniwalaan na tama ang naging desisyon niya. Habang lumilipad ang eroplano, inilalayo siya sa lahat ng pamilyar. Isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang nagtanong kung papunta ba siya sa kaligayahan o sa kapahamakan. Ngunit pinatahimik ni Paula ang kanyang mga pagdududa. Desidido siyang gawing matagumpay ang kanilang pagsasama. Kumbinsido na ang pag-ibig ay tungkol sa pagsasakripisyo. Ang hindi niya alam ay kung gaano karaming dapat niyang isakripisyo at kung gaano kalaki ang magiging kapalit nito. Nagsimula ang kanilang honeymoon sa Paris, isang lungsod na laging minahal ni Paula. Magkahawak kamay nilang nilibot ang kahabaan ng Seine, natuklasan ang tahimik na kagandahan ng Montmartre at tinamasa ang mga pinong putahe ng Pransya, parang isang panaginip. Si Mauricio ay lahat ng inaasahan niya, maalalahanin, mapagmahal at walang katapusang kaakit-akit.
Napapatawa siya nito sa mga palpak nitong pagsubok sa pagsasalita ng Pranses at matamang nakikinig habang binabahagi niya ang masasayang alaala ng pagkabata niya sa lungsod na ito kasama ang kanyang mga magulang. Sa ilang sandali, pinaniwala niya ang sarili sa kanyang sariling fairy tale. Sinabi niya sa sarili na ang mga naunang pag-aalinlangan niya ay wala kundi mga pre-wedding jitters lamang, pinalala ng pagdududa ng mga nasa paligid niya. Mahal siya ni Mauricio at desidido siyang bumuo ng isang matibay at pangmatagalang pagsasama. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapag-unpack, nagsimula ng lumitaw ang mga bitak sa kanilang perpektong larawan. Sa pangalawang gabi nila sa Paris, maingat na pinili ni Paula ang isang slick na itim na bestida at isang pares ng eleganting takong, isang regalong ibinigay ng kanyang ina. Pakiramdam niya ay maganda siya, may kumpiyansa. Nang makita siya ni Mauricio, ngumiti ito, ngunit ang kanyang mga salita ay may dalang di inaasahang kirot. Ang ganda mo, anya, ini-scan siya mula ulo hanggang paa. Pero hindi mo ba sa tingin medyo sobra ang bestidang yan? Baka makakuha ka ng maling atensyon. Napaangat ang kilay ni Paula, hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Nagkibit balikat si Mauricio, parang wala lang. Wala, baby. Ang ganda mo naman. Ayoko lang naisipin ng iba na masyado kang nagpapakabongga. Isang maliit na komento lang ito, tila walang bigat, pero sumiksik ito sa kanyang isipan buong gabi. Napansin niyang pinagdududahan niya ang kanyang piniling kasuotan, iniisip kung talagang sumobra nga ba siya. Samantala, si Mauricio ay mukhang walang pakialam. Masaya siyang nakikipag-usap sa mga waiter, nagdedesisyon para sa kanya. Umorder pa ng pagkain niya nang hindi man lang nagtatanong kung ano ang gusto niya. Pagdating ng pagtatapos ng kanilang honeymoon, lumitaw ang isang pattern. Madalas punahin ni Mauricio ang kanyang mga pinipili mula sa kanyang pananamit hanggang sa makeup, pati na rin kung paano siya makitungo sa iba. Masyado kang palakaibigan, aniya isang hapon matapos makipag-usap si Paula sa isang tindero. Hindi lahat ng tao ay dapat mong bigyan ng oras. Noong una, hindi niya ito pinansin, iniisip na nagmumula lang ito sa pag-aalala. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang hindi lang ito basta mga inosenteng obserbasyon. May tahimik, ngunit matinding mensaheng nakapaloob dito. Hindi siya umaabot sa mga pamantayan ni Mauricio. Pagbalik nila sa bahay, bumalik na rin ang realidad. Itinuon ni Paula ang sarili sa kanyang trabaho, sabik na pagtuunan ang isang malaking proyekto na maaaring magbago sa diskarte ng kanyang kumpanya sa sustainable investing. Sa hapunan, masaya niyang ibinahagi ang kanyang mga ideya kay Mauricio, inaasahang magiging proud ito sa kanyang ambisyon. Sa halip halos hindi ito lumingon mula sa kanyang telepono. Parang ang komplikado, Anito. Hindi ka ba napapagod sa lahat ng stress na iyan? I mean, hindi mo naman kailangang magtrabaho, di ba? Ayos naman tayo. Parang hinampas si Paula ng malamig na tubig. Hindi lang basta trabaho ang kanyang karera. Ito ay isang bahagi ng kanyang pagkatao. Sinubukan niyang ipaliwanag ito, ngunit iniwasan lang ito ni Mauricio. Binago ang usapan na parang wala lang. Sa sumunod na mga buwan, mas naging mahirap ng ipagsawalang bahala ang tunay na katauhan ni Mauricio. Sinimulan niyang kontrolin ang kanilang pera, iginigiit na responsibilidad ito ng isang asawa. Noong una, pinagkatiwalaan siya ni Paula, ngunit hindi nagtagal. Napansin niya ang mga babalang senyales, mga withdrawal sa kanilang joint account, mga gastusing hindi niya maipaliwanag. Nang kinumpronta niya ito, tumawa lang si Mauricio. Kalma lang, Jess. May matatalino akong investments. Magpapasalamat ka rin sa akin balang araw kapag kumita ito. Gusto niyang maniwala, ngunit may bumibigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Nagpatuloy ang mga withdrawal at lalong lumabo ang mga paliwanag ni Mauricio. It's just business, sagot nito palagi. Hindi mo maiintindihan.
Dahan-dahan sinimulan din niyang ilayo si Paula sa mga mahal niya sa buhay. Lagi siyang may dahilan para iwasan ang hapunan kasama ang kanyang mga magulang. Sinasabing hindi naman siya matanggap ng mga ito. Hindi nila ako gusto. Anya dinidiligan ang kanyang isipan ng pagdududa. Akala nila hindi ako sapat para sayo. Sa una, ipinagtanggol siya ni Paula, ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang hindi walang batayan ang pag-aalala ng kanyang pamilya. Kahit ang kanyang pagkakaibigan kay Angela ay naapektuhan. Para kang nawawala. Puna ni Angela isang hapon habang nagkakape sila. Okay ba kayo ni Mauricio? Saglit na nag-alinlangan si Paula bago pilit ngumiti. Oo, ayos lang. Busy lang talaga kami pareho. Hindi kumbinsido si Angela. Jess, nandito lang ako. Alam mo yan, di ba? Tumango si Paula, ngunit hindi niya tinanggap ang alok ng kaibigan. Hindi niya pa kayang aminin sa sarili na may mali. Sa bahay, lalong humigpit ang pagkontrol ni Mauricio sa kanya. Pinuna nito ang kanyang pananamit, ang mga taong kinakausap niya, pati ang paraan ng pagsasalita niya sa trabaho. Masyado kang prangka, sabi nito matapos ikwento ni Paula ang isang mahigpit na negosasyon. Hindi yan maganda. Nagmumukha kang agresibo. Parang sampal sa mukha ang salitang yon, agresibo, isang stereotype na pilit niyang nilalabanan. Sa paglipas ng mga buwan, parang hindi na niya nakikilala ang sarili. Naging estrangero siya sa sariling buhay. Hanggang sa isang linggo ng umaga, nagbago ang lahat. Habang inaayos niya ang mga sulat, may napansin siyang bank statement mula sa isang account na hindi niya kilala. Ang balanse halos wala na. Nang kinumpronta niya si Mauricio, hindi ito nag-deny. Sa halip, siya pa ang sinisi. Ginagawa ko to para sa atin, sigaw nito. Hindi mo naiintindihan kung paano gumagana ang mundo. Ngunit sa sandaling iyon, may nagising kay Paula. Alam niyang hindi magiging madali ang pag-alis. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na siya maaaring manatili. Sa bahay lalong naging sakal ang ugali ni Mauricio. Ang dating tila walang mali siyang mga puna ay naging lantad na pangungutya. Hindi naman lang ito nagkunwaring may pakialam sa karera ni Paula, binabaliwala ang kanyang mga tagumpay bilang swerte lang o bunga ng yaman ng kanyang pamilya. Lahat ng pag-uusap ay nauuwi sa isang bagay, ang kanyang pagkadismaya sa mga inuuna ni Paula. May asawa ka na ngayon, singhal nito isang gabi. Dapat sa atin mo na itinuon ang atensyon mo, hindi sa trabaho mo. Sinubukan ni Paula ipaliwanag na ang kanyang trabaho ay hindi lang basta trabaho. Ito ang bumubuo sa kanyang pagkatao, isang bagay na nagbibigay sa kanya ng layunin. Ngunit winalang bahala lang ito ni Mauricio na parang walang halaga ang kanyang mga salita. Unti-unti niyang napansin ang isang pattern, ang kanyang mga iniisip, ang kanyang nararamdaman, ang kanyang pangangailangan. Wala nang halaga ang alinman sa mga ito para kay Mauricio. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, binuksan ni Mauricio ang usapan tungkol sa kanilang pananalapi. Palagi niyang iginiit na siya ang dapat humawak ng pera nila bilang asawa. Noong una, hindi ito kinwestiyon ni Paula. Abala siya sa trabaho at pinagkatiwalaan niyang magiging responsable si Mauricio sa kanilang gastusin. Ngunit habang tumatagal, napansin niya ang mga kakaibang pagbabago. Nagsimula nang bumili si Mauricio ng mga mamahaling gamit nang hindi man lang ito sinasangguni sa kanya. Isang bagong designer na relo, magagarang custom-made na suit at isang mamahaling sasakyan na bigla na lang lumitaw sa kanilang driveway. Nang tanungin niya ito tungkol dito, palagi na lang malabo ang sagot nito. Ini-invest ko ito para sa future natin, sagot nitong walang emosyon. Hindi mo maiintindihan. Lalong lumala ang pangamba ni Paula nang mas sinuri niya ang kanilang mga bank statement. May malalaking withdrawal na walang malinaw na paliwanag at napansin niyang unti-unting nauubos ang kanyang personal savings.
Hanggang isang araw, habang inaayos niya ang kanilang mga sulat, may natagpuan siyang credit card bill sa pangalan ni Mauricio. Bumagsak ang kanyang tiyan habang binabasa niya ang mga numero. Ubos na ang credit limit nito sa magagarang gastusin, mamahaling kainan, marangyang regalo, high-end na bakasyon, at wala siyang kaalam-alam tungkol sa alinman dito. Nang kinumpronta niya ito, agad at walang awang, binaliktad ni Mauricio ang sitwasyon. Siya pa ang sinisi. Wala kang tiwala sa akin, Bulyaw nito. Inaapakan mo ang pagiging lalaki ko. Akala mo ba mas magaling ka sa akin? Wala ka namang alam tungkol sa tunay na trabaho. Kung hindi dahil sa pera ng pamilya mo, wala ka rito ngayon. Nanlaki ang mata ni Paula. Alam niyang mayabang si Mauricio. Pero ngayon lang niya nakita ang ganitong klasing galit, isang tunay na panlalait. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ipaalala rito kung gaano niya pinaghirapan ang lahat ng meron siya, pero tila natuyuan siya ng laway. At sa kaloob-looban niya, may bahagi sa kanya na unti-unting naniniwala sa kanyang mga insulto. Sunod na dumating ang matinding paglayo mula sa kanyang mga mahal sa buhay. Lagi nang may dahilan si Mauricio para umiwas sa mga pagtitipon ng pamilya, sinasabing hindi raw siya nire-respeto ng mga ito. Pinanghinaan siya ng loob na dumalo sa mga social event, sinasabing wala namang kwenta ang mga iyon, at tuwing lumalabas siya kasama ang mga kaibigan, nagtatampo ito, sunod-sunod siyang tinetext o kaya'y tinatanong kung kailan siya uuwi. Si Angela, ang kanyang matalik na kaibigan, ang unang nakapansin sa pagbabago. "Jess, hindi ka na ikaw," sabi nito isang hapon habang nagkakape sila. "Dati ang lakas ng loob mo, dati puno ka ng buhay, ano nangyari?" Pilit na nangumiti si Paula. "Trabaho lang," sagot niya. "Nakaka-stress lang talaga lately." Hindi kumbinsido si Angela pero hindi na ito nagpilit, pero ang mga salita nito ay nag-iwan ng lamat sa ilusyon na matagal nang itinatayo ni Paula tungkol sa kanyang kasal. Sa trabaho, unti-unti siyang nadadapa. Nakakaligtaan niya ang mga deadline, nalilimutan ang mga meeting at hirap nang mag-focus. Napansin ito ng kanyang mga katrabaho, pero tinatanggihan niya ang kanilang pag-aalala, sinasabing dahil lang ito sa hectic na schedule. Pakiramdam niya ay nalulunod siya, nakakulong sa pagitan ng kontrol ni Mauricio at ng sarili niyang katahimikan. Hanggang dumating ang araw na nagbago ang lahat. Isang hapon, mas maagang umuwi si Paula kaysa sa inaasahan. Nadaanan niya ang opisina ni Mauricio at nakita itong nakatutok sa laptop. Hindi siya narinig nitong pumasok. Habang papalapit siya, nasulyapan niya ang screen, isang email exchange sa isang luxury travel agency. Kinukumpirma ang isang booking para sa isang mamahaling bakasyon sa Maldives, pero wala ang pangalan niya kahit saan. "Para kanino yung trip?" tanong niya, kalmado ang boses kahit may unos sa loob niya. Napapitlag si Mauricio, saka mabilis na isinara ang laptop. Mula sa gulat, agad nagbago ang ekspresyon nito, galit. "Bakit ka nang hihimasok?" singhal nito. "Wala kang karapatang pakialaman ang mga gamit ko." Hindi umatras si Paula. "Karapatan kong malaman kung paano mo ginagastos ang pera natin." "Pera natin?" Natawa ito ng mapait. "Huwag kang mag-ilusyon, Jess. Tong perang to, ako ang kumikita. Ako ang bumubuhay sa tin habang nagpapanggap kang may totoong karera." Para siyang sinampal sa mukha. Buong buhay niyang pinaghirapan ang respeto ng mga tao. Pilit pinatunayan na kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. Pero ngayon, ang lalaking minsang inakala niyang makakasama habang buhay, ang siyang pinakaunang nagpakita ng pagdududa sa kanyang halaga. Lumala ang kanilang away. Inakusahan siya ni Mauricio ng pagiging walang utang na loob at walang respeto. At pagkatapos, sa gitna ng kanyang galit, bigla na lang itong nagbihis ng coat at lumabas ng bahay. Malakas na isinara ang pinto. Nanatili si Paula sa kinatatayuan niya, nanginginig ang mga kamay, gulo ang isip.
At sa sandaling iyon, napagtanto niya kung gaano karaming bahagi ng kanyang sarili ang nawala sa kanya. Pinayagan niyang sirain ni Mauricio ang kanyang kumpiyansa, ilayo siya sa mga taong nagmamahal sa kanya, at kontrolin ang halos bawat aspeto ng kanyang buhay. At para saan? Para sa kapayapaan, para kumbinsihin ang sarili na ang kanilang pagsasama ay may pag-asang maisalba. Gabing iyon, nakatulala lang siya sa kisame, iniisip ang dating siya, ang babaeng matapang, malaya at hindi kailanman papayag na magpaapi. Itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang na huwag kailanman hayaang tapakan siya ng iba. Alam ni Angela ang totoo bago pa siya naging handang harapin ito. At sa pagsikat ng araw, may nagbago sa loob niya. Hindi niya alam kung paano o kailan, pero isang bagay ang sigurado, hindi na niya kayang mabuhay ng ganito. Kailangan may magbago. At sa pagkakataong ito, siya mismo ang kukuha ng kontrol. Pinili ni Paula ang isa sa pinaka-eksklusibong restaurant sa lungsod para sa gabing ito. Isa itong uri ng lugar na nangangailangan ng reserbasyon ilang buwan bago ang petsa. Madilim ang ilaw, elegante ang dekorasyon, may perpektong serbisyo at isang menu na kasing pino ng mga obrang nakasabit sa mga dingding. Umasa siyang ang marangyang kapaligiran ay makakatulong upang mapawi ang tensyon sa pagitan nila ni Mauricio, upang mahikayat itong ibaba ang depensa at sa wakas ay magkaroon sila ng isang tapat na pag-uusap. Nang dumating si Mauricio, nakasuot ito ng isang perpektong tinernong suite, isang damit na hindi pamilyar kay Paula. Malamang isa na namang mamahaling pagbili nitong kamakailan lang. Hinalikan nito ang kanyang pisngi, may ngiting bahagyang hindi umaabot sa kanyang mga mata. Habang hinihila ang kanyang upuan, mabilis na dumaan ang tingin nito sa kanyang suot bago lumitaw ang isang mapanuksong ngiti sa kanyang labi. Mukha kang mahal, puna nito. Pinilit ni Paula ang isang magalang ng ngiti, piniling hindi pansinin ang halatang panunudyo. Salamat sa pagpunta. Naisip kong magiging maganda kung magkakaroon tayo ng tahimik na gabi ng magkasama. Tumango si Mauricio, agad na kumaway sa waiter nang hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Oo naman, pareho tayong naging abala. Magandang makapag-usap ulit. Bago pa siya makapagsalita, umorder na si Mauricio ng isang mamahaling bote ng alak nang hindi man lang tiningnan ang menu. Saglit na nag-alinlangan si Paula, ngunit nagpasya siyang huwag mo na itong kontrahin, hindi pa sa ngayon. Gabing ito, hayaan muna niyang si Mauricio ang manguna. Nagsimula ang pag-uusap ng magaan. Ikinuwento ni Mauricio ang kanyang mga kamakailang pulong sa mga potensyal na mamumuhunan. Maingat na ipinapasok ang mga pagbibida tungkol sa kanyang koneksyon at mga plano sa hinaharap. Nakikinig si Paula, ngunit may kung anong kakaiba sa tono nito. Parang naghahayag ito ng talumpati para sa isang hindi nakikitang madla kaysa sa pakikipag-usap sa kanya. Nang dumating ang unang putahe, saka lamang siya tinapunan nito ng pansin. Kumusta ang trabaho? Nagsasayang ka pa rin ng oras sa corporate game. Ibinaba ni Paula ang kanyang tinidor, ramdam ang pamilyar na paninikip ng kanyang sikmura. Mahirap, pero nakakapagbigay ng kasiyahan. Kakalunsad lang namin ng isang bagong proyekto tungkol sa sustainable investments. Matagal ko nang gustong gawin ito. Swak niyang pinaligoy-ligoy ang alak sa kanyang baso, bahagyang kumibot ang balikat. Mukhang mabuting proyekto, pero hindi ka ba napapagod sa lahat ng stress na, yan, sa dami ng oras na inuubos mo? Ibig kong sabihin, hindi mo naman kailangang magtrabaho, ayos lang tayo kahit wala yan. Huminga ng malalim si Paula, pinipilit ang sarili na manatiling kalmado. Mauricio, ang trabaho ko ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ang nagbibigay sa akin ng layunin. Mahalaga ito sa akin. Umismid si Mauricio, umuurong sa kanyang upuan habang lumalabas ang isang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Siyempre,
palagi ka namang ambisyosa, pero hindi mo ba naiisip na oras na para pagtuunan ng pansin ang ibang bagay? Tulad ng pagbuo ng pamilya, hindi ka na bumabata, Jess? Parang sampal sa mukha ang kanyang mga salita. Ramdam ni Paula ang pagtaas ng init sa kanyang pisngi, galit, kahihiyan, hindi makapaniwala. Sinuri niya ang mukha ni Mauricio, naghahanap ng kahit anong palatandaan na pinagsisisihan nito ang sinabi, ngunit wala siyang nakita. Kalmado ito, parang nagsabi lang ng isang inosenteng obserbasyon at hindi isang bagay na lubos na mapanakit. Hindi ko alam na kailangang pumili sa pagitan ng aking karera at ng ating hinaharap. Sagot niya, ang kanyang tinig maingat na kinokontrol. Iwinagayway ni Mauricio ang kanyang kamay, parang binabaliwala ang sinabi niya. Ang akin lang, wala ka nang kailangang patunayan. Marami ka nang nagawa, higit pa sa karamihan ng tao. Siguro panahon na para bumagal at simulang tamasahin ang buhay. Binuksan ni Paula ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit sa sandaling iyon, dumating ang waiter na may dalang kanilang pangunahing putahe, pinutol ang tensyon sa pagitan nila. Tumingin siya pababa sa kanyang plato, isang perpektong inihain na ulam na hindi pa niya nagagalaw. Nakakatawa, naisip niya kung paanong lahat sa paligid nila ay mukhang napakakintab, napaka-perpekto habang ang kanyang buhay ay tila unti-unting bumubuwag. Habang nagpapatuloy ang hapunan, sinakop ni Mauricio ang pag-uusap, muling bumalik sa kanyang sariling mga tagumpay. Ang kanyang pinakabagong networking victories, ang kanyang paparating na business trip, halos hindi na siya pinakinggan ni Paula. Ang kanyang isipan abala sa pagtitimbang ng katotohanang unti-unti nang hindi maikakaila, hindi na ito magbabago. Nang dumating ang waiter na may dalang menu ng panghimagas, napagpasyahan ni Paula na subukin ang hinala niyang lumalakas. Bahagyang sumandal siya, sinalubong ang tingin ni Mauricio at nagsalita ng may kaswal na tono. Bakit hindi ikaw ang magbayad ngayong gabi? Mungkahi niya. Napakagalante mo nitong mga nakaraang linggo. Siguro naman patas lang na ikaw naman ang sumagot sa pagkakataong ito. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, saglit na natigilan si Mauricio. Ang kamay niyang may hawak na tinidor ay sandaling huminto bago niya ito mabilis na tinakpan ng isang tawa. Jess, halika naman, sabi nito ng magaan. Alam mo namang hindi ako nagdadala ng ganitong klasing pera palagi. Isa pa, ikaw naman ang pumili ng lugar na ito. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Paula, ang tinig niya na natiling malamig at pantay. Naisip ko lang na magiging maganda kung ako naman ang mag-treat sa'yo. O, gusto mong sabihin na hindi mo kaya? Mabigat ang bagsak ng kanyang mga salita, mas mabigat kaysa alinman sa napag-usapan nila buong gabi. Biglang nanigas ang panga ni Mauricio at unti-unting naglaho ang kanyang ngiti. Dumilim ang kanyang mga mata habang bahagyang yumuko. Anong sinusubukan mong patunayan? Bulong nito, ang kanyang tinig mababa ngunit matalim. Gusto mo talagang gumawa ng eksena sa harap ng lahat ng mga taong ito? Hindi natinag si Paula. Wala akong sinusubukang patunayan, Mauricio. Sa tingin ko lang, patas lang. At iyon ang nagtulak sa kanya upang sumabog. Mabilis niyang ibinagsak ang kanyang tinidor sa mesa, ang mukha niya punong-puno ng galit. Patas? Singhal niya, ang boses umaakyat. Gusto mong pag-usapan ng patas? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, para sa kasal na to, ganito mo ako susuklian. Akala mo mas mataas ka sa akin dahil lang may pera ang pamilya mo. Nakakatawa ka. Tahimik ang buong silid. Napatigil ang mga tao sa pagkain, ang kanilang mga bulungan naging mga pagtingin ng pagtataka. Ramdam ni Paula ang alon ng kahihiyan na bumabalot sa kanya, ngunit hindi siya umurong. Tiningnan niya ito ng diretso, ang kanyang tinig matatag at hindi natitinag. Hindi ito tungkol sa pera, Mauricio, sagot niya. Tungkol ito sa respeto at malinaw na hindi ko ito makikita dito. Napuno ng matinding galit ang mukha ni Mauricio. Nang walang babala,
Dinampot niya ang plato ng panghimagas sa harap niya, isang perpektong inihandang chocolate tart, at itinapon ito kay Paula. Nagkalasog-lasog ang plato sa kanyang pagkapit at ang mayamang tsokolate ay kumalat sa kanyang damit at mukha. Napuno ng mga nagulantang na buntong hininga ang restauran. Napalingon ang lahat ng bisita, ang kanilang mga pag-uusap agad na naputol sa biglang pangyayari. Isang saglit na natiling nakaupo si Paula, nararamdaman ang bigat ng bawat matang nakatuon sa kanya. Ngunit sa halip na matunaw sa kahihiyan, may ibang bagay siyang naramdaman, kalinawan. Kalmadong kinuha niya ang kanyang napkin at pinunasan ng gulo sa kanyang mukha. Ang pagkapahiya na naramdaman niya ilang segundo lamang ang nakalipas ay napalitan ng mas matinding bagay. Determinasyon. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan, iniangat ang kanyang postura. Tapos natuan niya ang kanyang tinig matatag at hindi natitinag. At nang hindi na lumingon, tinalikuran niya si Mauricio. Iniiwan ito sa gitna ng gulo ng kanilang sirang pagsasama. Lumabas si Paula sa malamig na hangin ng gabi at huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, pakiramdam niya ay muli siyang nakakahinga. Ang bigat na matagal nang bumibigti sa kanya ay unti-unting lumuluwag. Wala siyang kahit anong pagdududa kung ano ang susunod niyang dapat gawin. Panahon na upang kunin muli ang kontrol sa kanyang buhay. Nag-echo ang tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ng marangyang bahay ng kanyang mga magulang. Ang bawat hakbang ay puno ng bagong lakas at paninindigan. Mahigpit niyang hawak ang kanyang bag. Ang kanyang damit ay nananatiling may bahid ng natuyong chocolate tart, isang paalala ng kahihiyan. Ngunit higit sa lahat, isang paalala ng kanyang muling pagising. Bago pa niya maabot ang hawakan ng pinto, biglang bumukas ang malalaking double doors. Nakatayo sa entrada ang kanyang ina, si Jennifer. Ang matatalas nitong mata mabilis na sumuri sa kanya mula ulo hanggang paa. Ngunit ang karaniwang maharlikang ekspresyon nito ay lumambot sa pagkabahala. Paola, bulong ni Jennifer, tumabi upang bigyan siya ng daan. Anong nangyari? Hindi agad sumagot si Paula. Sa halip, dahan-dahan siyang pumasok, hinayaan ang pamilyar na amoy ng lavender at pinakintab na kahoy na bumalot sa kanya. Matagal na mula nang huli siyang nakaramdam ng pagiging tahanan sa lugar na ito. Ngunit ngayong nandito siya, napagtanto niyang matagal na pala niya itong na-miss. Sa itaas ng hagdanan, lumitaw ang kanyang ama, si Edward. Nakasuot ito ng kaswal na damit, maluwag ang kurbata at may hawak pang libro. Ngunit nang makita siya nito, agad itong natigilan. Ang kanyang dating matigas na ekspresyon ay nagbago, napalitan ng pag-aalala. Agad itong bumaba ng hagdan. Paola, wika nito ang kanyang tinig kalmado ngunit puno ng init. Ayos ka lang ba? Huminga ng malalim si Paula, sa wakas ay nararamdaman ang bigat ng gabing iyon. Hindi, Dad. Hindi ako ayos. Nagpalitan ng tingin sina Jennifer at Edward bago siya marahang inalalayan papunta sa sala. Ang lugar ay kasing pamilyar pa rin ng dati, ang banayad na ningning ng fireplace, ang malalambot na upuan at ang mga naka-framing litrato na sumasalamin sa kanilang pinagsamahan bilang pamilya. Isang lugar ng katiwasayan, ng seguridad, isang matinding kaibahan sa gulong iniwan niya sa kanyang buhay. Sinabi niya ang lahat sa kanila, lahat, mula sa lumalalang pang-aalipusta ni Mauricio sa kanyang pagmamanipula hanggang sa gabing ito, kung kailan tuluyang nawasak ang lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagsasalita siya, halos hindi mapigil ang mga luha. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa ganito. Pag-amin niya halos pabulong. Paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko na magbabago siya, na kung mas pagsisikapan ko lang, magiging maayos kami. Pero hindi na. Hindi ko na kaya, tapos na ako. Inabot ni Jennifer ang kanyang kamay at mahigpit itong hinawakan.
Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa, Jessie. Nandito kami para sa'yo. Tumango si Edward, ang panga nito bahagyang nanigas. Napakatagal mong tiniis ito. Panahon na para bawiin mo ang buhay mo. Tumama sa kanya ang kanilang mga salita tulad ng isang lubid na hinila siya mula sa bangin. Matagal niyang pinaniwalaan na ang paghingi ng tulong ay tanda ng kahinaan na kailangan niyang harapin ito ng mag-isa. Ngunit ngayong nasa piling niya ang kanyang pamilya, nakita niya kung gaano siya nagkamali. Kinabukasan, nagising si Paula sa banayad na tunog ng mga ibon sa labas ng kanyang dating kwarto. Umupo siya, hinaplos ang kanyang mga mata, pinapayagang lumubog ang mga alaala ng nakaraang gabi. Masakit pa rin ang lahat, pero may kasamang bagong pakiramdam, isang malinaw na direksyon. Tapos na siyang maging sunod-sunuran, tapos na siyang matakot. Ngayon panahon na upang bawiin niya ang kanyang buhay. Isinuot niya ang isang simpleng blouse at slacks mula sa kanyang lumang aparador at bumaba sa kusina. Ang amoy ng bagong timplang kape ay pumuno sa hangin at ang kanyang mga magulang ay nakaupo na, naghihintay sa kanya. Ang kanilang mga ngiti ay nagbigay sa kanya ng lakas habang umupo siya sa kanilang tabi. Sa agahan, inilatag ni Edward ang isang plano. Ipapakilala kita sa abogado natin, sabi nito ng matigas. Sanay siya sa mga ganitong kaso. Hindi makakalusot si Mauricio. Tumango si Paula, nagpapasalamat. Kailangan ko ring bumalik sa trabaho, dagdag niya. Sobra na ang nawala sa akin at hindi ko hahayaang maagaw pa niya ito. Hinawakan ni Jennifer ang kanyang balikat bilang pagsuporta. Isang hakbang sa isang pagkakataon, Jessie. Hindi mo kailangang itayo ulit ang lahat sa isang araw. Dumaan ang araw sa sunod-sunod na tawag at papeles. Kinausap ni Paula si Monica Grant, ang abogadong inirekomenda ng kanyang ama. Matalino, matalas at walang inuurungan. Matapos ang isang maikling tawag, nagkasundo silang magkita kinabukasan ng umaga. Kinagabihan, habang nakaupo siya kasama ang kanyang mga magulang sa sala, sumagi sa isip niya ang mga taon na itinulak niya sila palayo. Ang mga taon na inuna niya ang isang kasal na hindi naman kailanman naging patas. Patawad, bigla niyang nasabi, namamaga ang boses sa emosyon. Sa pagsasara ko ng pinto, sa hindi pakikinig sa inyo. Umupo si Jennifer sa tabi niya at niyakap siya. Wala kang dapat ihingi ng tawad, anak. Ginawa mo ang akala mong tama. Ang mahalaga, nandito ka na ngayon. Tumango si Edward. Palagi kang matapang, Jess, higit pa sa inaakala mo. Ngayon, babawiin mo ang lakas na yon. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Paula ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya, pag-asa. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang gawin ni Paula ang maliliit ngunit makapangyarihang hakbang upang bawiin ang kanyang buhay. Muli siyang nakipag-ugnayan kay Angela na tinanggap siya ng buong puso at dahan-dahang binuo muli ang mga relasyong kanyang napabayaan sa trabaho. Sa muling pagbuhos ng kanyang sarili sa kanyang mga proyekto, natagpuan niyang muli ang pasyon na matagal nang nawala sa kanya. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang daang tatahakin. Hindi si Mauricio ang tipo ng lalaking basta na lang susuko. Susubukin ng mga darating na linggo ang kanyang lakas, ngunit habang nakatayo siya sa foyer ng bahay ng kanyang mga magulang isang gabi, nakatingin sa kumikislap na ilaw ng lungsod, naramdaman niya ang isang bagay na bago, ngunit nagpapalaya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi lang siya basta nabubuhay. Siya ang may kontrol, isang hakbang sa isang pagkakataon, piraso sa piraso. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang siya ay tunay na buhay. Nakaupo si Paula sa kanyang desk, marahang pinapalo ng mga daliri ang makintab na kahoy na ibabaw nito.
Dumadaloy ang sikat ng araw sa kanyang bintana, ngunit hindi nito nabawasan ang tensyong nakakuyom sa kanyang dibdib. Ang mga nakalipas na linggo ay isang buhawi, mga legal na pulong, muling pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan at pagpapatibay ng kanyang sarili sa trabaho. Marami na siyang nagawa, ngunit ang bigat ng kanyang kasal ay nananatiling isang anino sa kanya. Alam niyang hindi pa tapos si Mauricio sa kanya. Tumunog ang kanyang telepono, pinutol ang kanyang malalim na pag-iisip. Nang lumiwanag ang screen at makita niya ang pangalan ni Mauricio, agad siyang kinabahan. Saglit niyang tinitigan ang screen bago tuluyang sinagot ang tawag. Paola, matalim ang tinig ni Mauricio na wala na ang dati nitong hinahabi na karisma. Kailangan nating mag-usap. Wala nang kailangang pag-usapan, sagot niya ng kalmado. O sa tingin mo ba ganun lang yon? Balik nito. Akala mo makakalakad ka palayo sa kasal na to at makukuha mo ang lahat? Baliw ka kung iniisip mong basta na lang kita hahayaang gawin to. Pinagpigil ni Paula ang sarili, mahigpit na kinuyom ang kanyang panga. Hindi ko kinukuha ang anumang hindi ko pag-aari, Mauricio. Ginamit mo ako sa loob ng maraming taon at tapos na ako. Kung may gusto kang sabihin, idaan mo sa abogado ko. Hindi ko hahayaang diktahan ng kung sinong abogado ang buhay ko, singhal nito. Magkita tayo ngayong gabi. Utang mo yan sa akin. Lahat ng kanyang instincts ay nagsasabing huwag pumayag. Ngunit may bahagi sa kanya na gustong harapin ito, harapin siya ng diretso sa sarili niyang paraan. Sige, sagot niya, matatag ang tinig, pero sa isang pampublikong lugar. Nagkasundo sila sa isang neutral na lokasyon, isang tahimik na kafe sa sentro ng lungsod. Maaga dumating si Paula, pinili ang isang upuan malapit sa bintana kung saan makikita niya ang kalye sa labas. Malakas ang pintig ng kanyang puso, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang katahimikan. Masyado na siyang malayo para umatras pa ngayon. Nang pumasok si Mauricio, mukhang pulidong-pulido pa rin ito, suot ang isang malinis na suit. Ngunit sa likod ng kanyang perpektong anyo, nagliliyab ang kanyang mga mata sa galit. Umupo ito sa tapat niya, iniipit ang mga kamay sa ibabaw ng mesa na tila pinipigilan ang sarili. Hindi ganito dapat ang nangyayari, malamig nitong sabi. Tayo ay isang team. Napailing si Paula, may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Team, inulit niya. Ginugol mo ang buong kasal natin sa pagpapatumba sa akin, sa paglayo ko sa mga taong mahalaga sa akin, at sa pagnanakaw sa akin. Hindi ito team, Mauricio. Ito ay control. Nanigas ang panga ni Mauricio. Ginawa ko ang kailangan kong gawin para panatilihing maayos ang buhay natin. Samantalang ikaw, wala ka namang ibang ginawa kundi maglaro sa corporate world mo. Umiling si Paula. At iyon ang dahilan kung bakit mo ako niloko. Para sa iyo, ang lahat ng iyon ay makatwiran. Naputol ang pagpipigil ni Mauricio. Tumaas ang kanyang boses, nakatawag ng pansin sa mga taong nasa paligid nila. Guni-guni mo lang yan. Ako ang bumuo ng buhay natin habang ikaw ay nagkukunwaring may ambisyon. Wala kang kwenta nang wala ako. Nanginginig ang mga kamay ni Paula sa ilalim ng mesa, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Nagkakamali ka, Mauricio, sagot niya, matatag ang boses. Ako ay may halaga bago ka dumating at magiging may halaga ako kahit wala ka. Hindi mo ako idinidikta. Nagdilim ang mukha ni Mauricio at sa loob ng isang iglap, naisip niyang maaring sumabog ito sa harap ng lahat. Ngunit sa halip, bahagya itong umurong. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Pagsisisihan mo to, bulong nito. Akala mo hindi ka kayang saktan? Mag-ingat ka, Paula. Sisirain kita. Huminga ng malalim si Paula, saka dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Gawin mo ang gusto mo, sagot niya. Malalim ang titig sa kanya. Hindi na ako natatakot sa iyo.
At nang hindi lumingon, iniwan niya si Mauricio sa kafe. Ang kanyang puso malakas ang pintig sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi susuko si Mauricio ng ganoon lang. Ngunit sa unang pagkakataon, handa na siya. Kinagabihan, nakaupo si Paula sa tapat ni Monica Grant sa loob ng modernong opisina nito. Isinasalaysay ang buong pangyayari. Mataman siyang nakinig ng abogado. Ang matalim nitong mata, sumisiyasat sa bawat detalye ng kwento. Dapat nating idokumento ang lahat, maring sabi ni Monica habang nagsusulat ng mga tala. Bawat mensahe, bawat tawag, bawat banta. Kung susubukan niyang gumawa ng kahit ano, handa tayo. Tumango si Paula, nagpapasalamat sa presensya ni Monica. Sa mga nakaraang linggo, hindi lang abogado ang naging papel nito. Isa itong sandigan na nagtuturo sa kanya kung paano lumaban ng may kalmadong tiyaga. Sa tingin mo ba gagawin niya ang mga banta niya? Tanong niya, bahagyang nangangamba. Ibinalik ni Monica ang paningin sa kanya. Ang mga lalaking tulad ni Mauricio ay hindi sanay mawalan ng kontrol. Tatakutin kanya, susubukang paikutin ang kwento, ipapalabas ang sarili niyang bersyon ng katotohanan. Ngunit tandaan mo ito, Paula, nasa panig natin ang katotohanan at gagamitin natin ito. Lumabas si Paula ng opisina nang may bagong pakiramdam, isang bagay na hindi niya naramdaman ng matagal na panahon, lakas. Sa mga susunod na araw, nagsimula nang magpakalat ng tsismis si Mauricio, pilit pinapalabas ang sarili bilang biktima. Ngunit hindi siya natinag. Dahil ngayon, alam na niya kung sino siya at hindi na niya kailanman hahayaang agawin ito ni Numan. Isang hapon, natanggap ni Paola ang isang email mula kay Monica. Kasama rito ang isang file, mga ebidensya ng iligal na gawain ni Mauricio sa pananalapi. Malinaw sa mga dokumento kung paano nito lihim na inililipat ang pera mula sa kanilang joint accounts upang tustusan ang sarili niyang mga negosyo. Kasama rin ng mga email na nagpapatunay sa kanyang mga pagtatangkang manipulahin ang kanilang mga kaibigan at kasamahan. Tinitigan ni Paula ang screen, nilalamon ng iba't ibang emosyon, galit, pagkumpirma at higit sa lahat, ginhawa. Hindi lang ito ebidensya para sa korte, ito rin ay ebidensya para sa sarili niya. Hindi niya inimbento ang gaslighting, ang pang-aabusong pinansyal, ang mga taon ng pangmamaliit at pang-aalipusta. Nasa harap na niya ang katotohanan, hindi na ito matatanggi. Habang bumibilis ang takbo ng kaso laban kay Mauricio, naramdaman ni Paula ang isang malalim na pagbabago sa loob niya. Hindi na siya ang babaeng nakakulong sa isang mapang-abusong kasal. Binabawi na niya ang kanyang kwento, ang kanyang lakas at ang kanyang kinabukasan. Hindi maiiwasan ang huling paghaharap nila ni Mauricio, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya takot. Mayroon siyang pamilya, mayroon siyang mga kaibigan, mayroon siyang isang matapang na legal na pangkat, at higit sa lahat, mayroon siyang sarili niya. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, naramdaman ni Paula na siya ang babaeng dapat niyang maging malakas, may kumpiyansa at ganap na walang takot. Nakatayo siya sa harap ng korte, isang matayog na gusali ng bato at salamin, malamig, nakakatakot, ngunit sumisimbolo sa hustisya. Malakas ang pintig ng kanyang puso. Ito na. Ang huling hakbang patungo sa kanyang kalayaan, nasa magkabilang panig niya ang kanyang mga magulang, matatag at hindi natitinag. Hinawakan ni Jennifer ang kanyang kamay, mahigpit ang pagpisil. Kaya mo to, Jessie, manatili kang matatag. Tumango si Edward, ang dating matigas na mukha nito ay lumambot. Ito na ang katapusan para sa kanya. Pero ang pinakamahalaga, nanalo ka na. Dahil binalik mo ang buhay mo sa sarili mong mga kamay. Huminga ng malalim si Paula, hinihigop ang lakas mula sa kanilang presensya. Sa isang huling sulyap sa pintuan ng korte, pumasok siya, ang kanyang takong kumakalabog sa makintab na sahig. Naghihintay na si Monica sa loob, kalmado at kontrolado gaya ng dati.
Paula, bati nito, profesional ngunit may init sa tinig. Handa ka na ba? Diretso siyang tumingin dito at tumango, higit pa sa dati. Sa loob ng courtroom, nakaupo si Mauricio sa mesa ng depensa, bihis ng maayos tulad ng dati. Ngunit sa likod ng kanyang matalas na hitsura, nakita ni Paula ang tensyon sa kanyang panga, ang bahagyang pagkabalisa sa kanyang mga mata. Nagtagpo ang kanilang mga tingin at sa isang iglap nakita niya ang lalaking minsan niyang minahal. Ngunit ang ilusyon na iyon ay agad ding naglaho. Hindi niya kailanman naging ganong tao. Nagsimula ang pagdinig. Binuksan ni Monica ang kaso nang may matalas na kumpiyansa. Isa-isa niyang inilatag ang hindi matututulang ebidensya, mga tala sa bangko, email at mga patunay ng pang-aabuso at manipulasyon ni Mauricio. Tahimik na pinanood ni Paula habang dahan-dahang sinisira ni Monica ang maingat na itinayong imahe ng kanyang dating asawa. Nang dumating ang oras para kay Mauricio, ginawa nito ang eksaktong inaasahan niya, nagpanggap bilang biktima. Pininturahan niya ang sarili bilang isang asawang pinabayaan, inabandona ng isang babaeng mas pinili ang kanyang karera kaysa sa kanilang kasal. Bumalik ang kanyang dating kaakit-akit na tono, pilit na binabago ang kwento pabor sa kanya. Naramdaman ni Paula ang galit na bumangon sa kanyang loob, ngunit hindi siya nagpatalo. Ito ang huling desperadong pagtatangka ni Mauricio na kunin muli ang kontrol. Alam niyang nasa kanya ang katotohanan. Nang siya na ang tumestigo, huminga siya ng malalim at lumakad patungo sa witness stand. Maliwanag at maayos ang kanyang boses habang ibinahagi niya ang kanyang kwento. Ang mga taon ng pangungutya, paglayo sa mga mahal niya sa buhay, panluloko sa kanilang pananalapi, at ang huling pagsabog ni Mauricio sa restaurant. Nanatili ako dahil naniwala akong may pag-asa pa, sinabi niya ng matatag. Inisip ko na kung mas pagsisikapan ko, kung ibibigay ko ang lahat ng meron ako, maaaring magbago ang lahat. Ngunit natutunan ko na walang halaga ang pagsisikap kung ang isang tao mismo ay hindi handang magbago. Karapat-dapat ako sa mas mabuti, at ngayong araw, ginagawa ko ang unang hakbang patungo sa buhay na talagang nararapat sa akin. Naging tahimik ang courtroom. Kahit si Mauricio na buong pagdinig ay kinakabahan, ay nanatiling tahimik. Inanunsyo ng hukom na sa loob ng 1 linggo, ilalabas ang hatol. Habang lumalabas si Paula mula sa courtroom, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na kapayapaan. Wala na sa kanyang mga kamay ang magiging resulta, ngunit alam niyang ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. At sa unang pagkakataon, sapat na iyon. Lumipas ang linggo sa bilis ng hangin, mga hapunan kasama ang pamilya, muling pakikipag-ugnayan sa mga dating kaibigan at tahimik na oras ng pagninilay. Nahanap ni Paula ang ginhawa sa maliliit na bagay. Ang mga huling gabing usapan nila ni Angela, ang mga simpleng paglalakad kasama ang kanyang mga magulang, at ang kasiyahan ng muling pagbuhos ng kanyang sarili sa kanyang trabaho. Pagkatapos, dumating ang araw ng hatol. Pumasok muli si Paula sa courthouse kasama sina Monica, Edward at Jennifer. Ang desisyon ng hukom ay matibay at hindi matitinag. Nananatili kay Paula ang lahat ng kanyang mga ari-arian, kabilang ang bahagi ng negosyo ng kanyang pamilya. Tinanggihan ang mga habol ni Mauricio sa kanilang pinansyal na yaman. Inutusan siyang ibalik ang bahagi ng perang kanyang kinuha. Tapos na, lumabas si Paula sa courthouse. Ang araw ay maliwanag na nagniningning sa kalangitan. Tila ang buong universo ay ipinagdiriwang ang kanyang kalayaan. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. "Ginawa mo to, anak," bulong ni Jennifer, ang mga mata puno ng luha. "Binalik mo ang buhay mo." Marahang tinapik siya ni Edward sa balikat. "Ito pa lang ang simula, Jessie. Isang buong hinaharap ang naghihintay sa'yo."
Huminga ng malalim si Paula, isang mahabang, matatag na paghinga na pakiramdam niya ay una niyang nagawa sa maraming taon. Wala na ang bigat na matagal niyang pinasan. Sa mga linggong sumunod, patuloy niyang itinayo ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Muli niyang binuo ang kanyang karera, pinalakas ang kanyang profesional at personal na mga koneksyon. Nagtayo rin siya ng isang foundation para sa mga kababaihang dumaranas ng pang-aabusong emosyonal at pinansyal, isang advokasiyang hinugot mula sa kanyang sariling karanasan. At isang gabi, habang nakatayo sa balkonahe ng kanyang apartment, tinitingnan ang kumikinang na lungsod, itinaas niya ang kanyang baso ng alak. Isang tagay para sa babaeng kanyang naging, para sa mga laban na kanyang napagtagumpayan, para sa hinaharap na buong tapang niyang haharapin. Dinaanan niya ang bagyo. At ngayon wala nang makapipigil sa kanya. Sumandal si Paula sa rehas ng balkonahe, hinayaang yakapin siya ng malamig na simoy ng hangin sa gabi. Sa ibaba niya, lumawak ang lungsod na isang dagat ng mga ilaw, buhay na buhay sa enerhiya at walang katapusang posibilidad. Sa loob ng maraming taon, pakiramdam niya ay nakulong siya, sinakal ng kanyang kasal, ng bigat ng mga inaasahan, ng takot na hindi siya sapat. Ngunit ngayong gabi, habang nakatayo siya sa simula ng isang bagong kabanata, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang hindi niya nadarama. Kalayaan. Lumago ang kanyang foundation ng higit pa sa kanyang inakala. Araw-araw, dumadagsa ang mga mensahe mula sa mga kababaihan, nagbabahagi ng kanilang mga kwento, humihingi ng payo, nagpapasalamat sa kanya sa pagbibigay ng isang espasyo kung saan sila ay tunay na nakikita. Bawat email, bawat koneksyon ay nagpapaalala sa kanya kung bakit niya pinili ang landas na ito. Ang dating masakit na kabanata ng kanyang buhay ay naging isang makapangyarihang sandata, isang ilaw ng pag-asa para sa iba. Ngayong gabi, nag-host siya ng isang event upang ipagdiwang ang tagumpay ng foundation. Hindi lang ito tungkol sa mga milestone o pagkilala. Ito ay isang pahayag, isang patunay ng katatagan, ng kaligtasan, ng bawat babaeng bumawi ng kontrol sa kanyang buhay. Ang venue ay kamangha-mangha, isang rooftop na pinalamutian ng luntiang halaman, kumikislap na fairy lights, at ang banayad na tunog ng isang jazz quartet na nagbibigay ng perpektong ambience. Dumating ang mga bisita sa kanilang eleganteng kasuotan. Ang kanilang masasayang pag-uusap ay sumasayaw sa hangin. Malamig, ngunit buhay ang gabi. Madali ang gumalaw si Paula sa gitna ng karamihan, binabati ang mga pamilyar na mukha, nakikipagpalitan ng mga ngiti at yakap sa mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Isang tapik sa kanyang balikat ang nagpalingon sa kanya. Si Angela nakangiti, may hawak na baso ng champagne. "Napahanga mo na naman ako, Jess," sabi nito habang sinusuyod ng tingin ang paligid. "Hindi ka panipaniwala ang lahat ng ito." Tumawa si Paula, pinagdikit ang kanilang mga baso. "Hindi lang ito dahil sa akin. Nandito ang foundation na ito dahil sa lahat ng tao rito, dahil sa mga taong tulad mo." Lumambot ang ekspresyon ni Angela. "Alam mo, ang sarap makita kang ganito. Malakas, masaya, malaya. Miss na miss ko tong bersyon mo." Naramdaman ni Paula ang bigat ng kanyang mga salita. Sa sobrang tagal, parang anino lang siya ng kanyang dating sarili. Pero ngayon, bumabalik na siya sa liwanag. "Miss na miss ko rin siya," amin niya, ang kanyang mga labi nakakurba sa isang tunay na ngiti. Lumipas ang gabi na puno ng kwento, tawanan at koneksyon. Nang umakyat si Paula sa entablado upang magsalita, hindi siya nakaramdam ng kaba, tanging katiyakan. Alam niya kung bakit siya narito. Nagpasalamat siya sa lahat ng sumuporta, ibinahagi ang layunin ng foundation at isinama ang piraso ng kanyang sariling paglalakbay. Matatag ang kanyang boses, puno ng paniniwala, at nang matapos siya, umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan. Maya-maya, habang unti-unting nagtatapos ang gabi, natagpuan ni Paula ang sarili sa terrace ng rooftop, nakatingin sa skyline ng lungsod.
Ang lamig ng hangin ay dala ang malayong tunog ng tawanan at pag-uusap. May lumapit sa kanya. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang ina, si Jennifer, nakangiti sa kanya ng malambing. "Napahanga mo ako ngayong gabi," sabi ni Jennifer, lumapit sa kanya. "Hindi mo lang alam kung gaano ka namin ipinagmamalaki ng ama mo." May namuong bukol sa lalamunan ni Paula. "Salamat, Ma'am, sa lahat ng bagay, sa pananatili sa tabi ko kahit hindi ko ginawang madali para sa inyo." Hinawakan ni Jennifer ang kanyang kamay, mahigpit at may init. "Palagi kang naging matatag, Jessie, kahit noong hindi mo pa ito nakikita sa sarili mo. Isa sa pinakamalaking kagalakan ko ay makita kang muling binubuo ang iyong buhay." Napapikit si Paula, pilit pinipigil ang mga luhang gustong pumatak. "Hindi ko magagawa to kung wala kayo ni Dad. Matagal akong naligaw, pero hindi niyo ako iniwan." Ngumiti si Jennifer, kumikislap ang mga mata. "Ganyan ang pamilya, anak. At ngayon, bumubuo ka ng isang bagong pamilya, isang komunidad ng mga kababaihang nakikita ang kanilang sariling lakas sa iyo. Iyon ay isang bagay na dapat ipagmalaki." Sumandal si Paula sa balikat ng kanyang ina, pareho silang nanatili sa katahimikan, pinapahalagahan ang sandali. Sa mga araw na sumunod, patuloy siyang gumalaw, lumago, lumaban, namuhay. Sumigla ang kanyang foundation at sa kanyang karera mas lalo siyang nagningning. Ngunit hindi lang siya nagtatrabaho, siya ay nabubuhay. Naglakbay siya, isang pangarap na matagal niyang tinanggihan para sa sarili. Sa Morocco, naglakad siya sa makukulay na pamilihan, nakisalo sa mga kwento ng mga lokal na kababaihang may kanikanyang tagumpay at pagsubok. Sa Japan, natagpuan niya ang kapayapaan sa tahimik na seremonya ng tsaa at sa katahimikan ng mga sinaunang hardin. Bawat destinasyon ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw. Bawat hakbang ay isang bahagi ng kanyang paggaling. Pagbalik niya sa kanyang apartment, naging kanlungan niya ito. Ang kanyang tahanan ay isang patunay ng kanyang paglalakbay. Mga larawan mula sa kanyang paglalakbay, bawat isa ay paalala kung saan siya nanggaling at kung saan siya patungo. Ang babaeng nakatingin sa kanya mula sa salamin ay hindi na mukhang ligaw, siya ay malakas, kumpiyansa, walang panghihinayang. Isang gabi habang nire-review niya ang susunod na proyekto ng foundation, isang email mula kay Angela ang lumitaw. Subject, "Tignan mo to." Nagbukas siya ng isang link. Mula sa biktima hanggang sa lider, si Paula Rodriguez sa pagbuo ng isang buhay na puno ng lakas at layunin. Habang binabasa niya ang artikulo, isang tahimik na pagmamalaki ang bumalot sa kanyang dibdib. Hindi para sa pagkilala, kundi para sa epekto. Ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa sakit. Ito ay tungkol sa posibilidad. Ito ay tungkol sa pag-asa. Lumabas siya sa kanyang balkonahe, hawak ang isang baso ng alak. Sa harap niya, ang lungsod ay nagniningning. Tulad ng 1,000 pangakong nagkikislapan sa dilim. Inisip niya ang babaeng dati siyang kilala, punong-puno ng pangarap ngunit may pagdududa sa kanyang halaga. Inisip niya ang mga taong pinagtiisan niya, ang mga panahong siya ay lumiit upang hayaang sumikat ang iba. At pagkatapos, inisip niya ang babaeng siya ngayon, hindi matitinag, matatag, hindi na kailanman magpapaligaw muli. Itinaas niya ang kanyang baso sa tahimik na pagdiriwang para sa mga unos na kanyang hinarap, para sa babaeng kanyang ipinaglaban at para sa hinaharap na sa wakas ay ganap ng kanya. Mukhang mayroong kang makapangyarihan at nakakapukaw na pagtatapos para sa isang video, pinagsasama ang pagsasalaysay ng kwento at isang panawagan sa aksyon. Kailangan mo ba ng anumang pagbabago o gusto mo bang ayusin ko ang tono, bilis o mga salita upang mas tumugma sa iyong tagapanood? Ipaalam mo sa akin kung paano ako makakatulong.